Pagpasok na siya ng university na makita sa may gate si Ate Elise. Mabilis niya tong binusinahan at pumasok to sa may sasakyan niya at mabilis siya nagpark sa may parking lot ng university. Hi ate, why are you here? Are you looking for Marco? Ngiting talong niya habang tinatanggal ang seatbelt. Do you have some spare time? I wanna ask some favor kasi. Seryosong sabi nito. Yeah, sure, maaga pa naman. At mabilis na silang bumaba. Dinala nito sa may garden ng university, presko kasi doon. Maraming sementadong upuan. Do you want to eat or drink anything, ate? Mabilis naman tong umiling. No, I'm good, thank you. Okay, what's your favor pala? Curious na tanong niya. Do you still remember the girl I'm talking about? Seryosong sabi nito sa kanya. Mabilis naman napakunot ang noon niya. The girl? Nang bigla itong maalala. Ah, you mean your ex-boyfriend's wife? Yeah, she's here. She's also a student here. Kagad siyang nagulat. Really? Mabilis tong tumayo at binuksan ang bag at may kinuhang brown envelope. Hinugot ang isang papel at inabot sa kanya. Maybe you know her or baka nakita mo na siya. What, ate? Is this her? Nanlalaki ang mga matang tanong niya. Yes, do you know her? Seryosong tanong nito. Of course, I know this. Hmm? Ines na sabi niya. So kasal na palang babaeng to pero todo landi kay Marco? Does Marco know anything about this? Oh really? Perfect! So what do you think of her? Curious sa tanong nito sa kanya. She's a slut, ate. Like, she's already married tapos nilalandi niya pa si Marco? Ines na sabi niya. What? You mean she's flirting my brother? Oh, damn her. I'm telling you, Mika, bantayin mo mabuti si Marco. Baka magulat ka na lang na agaw niya na to sa'yo. Seryosong sabi nito na nagpakaba sa kanya. No ate, sinisigurado ko sa'yo. Hindi niya maaagaw si Marco. Magkamatayan na kami, hindi ko isusuko sa kanya si Marco, no? Matigas na sabi niya at tinapansin na nalamukos na pala niya ang picture na hawak niya. Nang makaalis si Ate Elise, mabilis siya nagpunta sa first subject niya. Pero wala sa tinuturo ng prof nila ang isip niya, kung di sa makating babaeng yon. How dare her nalandiin pa si Marco, may asawa na pala to. At ito namang Marco na to nagpapauto sa babaeng yon. Na matapos ang klase, inis na inis siya. Nagpunta siya sa hideout ng mga kaibigan niya sa may bakanting building. Oh girls, look who's here! Biglang sabi ng isang babaeng kaibigan niya. Give me some cigarette? Bigla ay sabi niya rito. Mabilis naman siyang inabutan noon at pinasindi pa siya ng lighter. Naligaw kaya ta rito, Mix? Baling sa kanya ni Julie. Why? Am I not allowed to go here anymore? What happened to you and Papa Marco last night? Mukhang nadiligan ka kagabi ah. Pangaasar pa nito sa kanya. Sa halip sagutin to, mabilis niyang tinapos ang isang stick ng sigarilyo at tinapon at mabilis ding umalis. It is already 5:30 p.m. Siguradong nasa kondo na si Marco. Ilang sandali pa ay nakarating na siya sa kondo. 2 days from now is Marco's birthday. Na makapasok, kita niya si Marco, nagluluto sa kusina. Oh, you're here. Ngiti nito sa kanya. Yeah. Walang ganang sagot niya at nang papasok na siya sa kwarto, kulot noo siya nitong tinitigan at pinatay ang stove. What's that smell? Kulot noong tanong nito at mabilis siyang nilapitan. What? You smell cigarette. Ines na sabi nito at kinuhang kamay niya. Mabilis inamoy to confirm at biglang nagdilim ang paningin nito. What? It's just a stick and besides, I smoke even before and you know that, so what's new? Mika, why don't you change some of your ugly attitude? And besides, smoking is not good for your health. Seryosong sabi nito. Ikaw, why don't you apply to yourself? Taas kilay pang sabi niya at pinagkrus ang dalawang kamay. What do you mean? Naguguluhang tanong nito. You, flirting with a married woman? Seryosong sabi niya at nilagay ang dalawang kamay sa magkabilang bewang. How did you know that she's already married? Gulat na tanong nito. So you know, pero nakikipaglandian ka pa rin sa kanya? My gosh, Marco, you're so impossible. Ines na sabi niya at mabilis pumasok ng kwarto. Basta na lang tinapon ang bag sa kung saan. Nag-shower siya at pagkatapos nagsuot ng oversized white shirt. Nang lumabas, nagluluto pa rin si Marco. Mabilis siyang napaupo sa may sofa at tamad na minuksan ng TV para manood ng Netflix. Kung makikipag-away siya dito, mapapagod lamang siya. Nang biglang makita ang mga folders sa may center table. Nang kunin at tingnan niya ito, kita niyang mga guest list yon para sa birthday nito. Mabilis na itong pinasadahan ng tingin para hanapin kung may nagngangalang Sab dahil hindi naman niya alam ang buong pangalan nito.
Sabrine Kate Fajardo Gabriel, Rafael Gabriel. Nandilisik ang mga mata, mabilis niya tong sinara at binalik sa may center table. Buisit. Kapag talaga yon lumingkis kay Marco, kahit kasamang asawa nito, malilintikan to sa akin. The food is ready. Do you wanna eat na? Bigla'y sabi nito pero natigilan na makita siya. Oh, ano na naman? Ines na sabi niya. Can you sit properly? I can see your undies from here. Seryosong sabi nito habang kita niya pang napapalanok ito. Mabilis lang siyang umirap at lalo pang nililis ang suot para lalong makita ang panty niya. Pero mabilis to nag-iwas ng tingin at tumalikod. Let's eat. Mabilis siyang napangisa na makaisip ng plano. Tinanggal ang underwear na suot kaya tang white oversized shirt na lang ang suot niya. Mabilis siya naglakad punta sa may kusina para kumain. Na makita ang niluto, napangiti siya. Crispy kare-kare. Mabilis siyang kumuha ng pagkain. I didn't know na masarap ka pala. Sabay subo sa kutsarang may lamang pagkain. What? Gulat na tanong nito. I mean, masarap ka palang magluto. Ngising niya pagkatapos dinilaan pang kutsarang hawak at napapaungol. Ang sarap, Marco. Malanding ungol niya. Mika, stop that. We're eating. Ines na sabi nito at kita niyang namamawis na ito. What? I'm not doing anything wrong. It's just that I really feel good. Napaungol pa siya pagkatapos sinadyang ihulog ang kutsara sa harap mismo niya. Oh, Marco, can you get my spoon, please? Nangaakit na sabi niya. Napabuntong hininga pa to bago yumungkok at ibinukan niya ang magkabilang hita. What the fuck? Dinig pa niyang sigaw nito sa ilalim ng lamesa at lalo pa siyang natawa nang maumpog ito roon. Na makita niyang mukha nito ay pulang-pula ito. What's wrong? Nakangising tanong niya. Tinitigan lang siya nito pero hindi nagsalita. Pagkatapos mabilis tong bumalik sa pagkain. Ang sarap mo namang kumain, Marco. Ngising bali niya rito na kinasamid nito at mabilis tong inabutan ng tubig. Oh, hinay-hinay lang kasi. Hindi ka naman mauubusan. Pwede kang kumain hanggat gusto mo. Malandeng ngiti niya rito. Can you please stop? It's not funny. Ines na ines sa sabi nito. What? Ano bang ginagawa ko? Painosenteng tanong pa niya. Pero imbes sumagot, mabilis tong tumayo. Ligpitin mo yan. Ines na sabi pa nito at pabalyang sinara ang pinto ng kwarto nang pumasok doon. Bigla siya napahagalpak ng tawa. Ano ka ngayon, Marco? Na matapos kumain, niligpit niya na ang pinagkainan at mabilis na pumasok sa kwarto. Nagpunta siya sa may banyo para mag-toothbrush at gawin ng mga rituals niya sa mukha. Pagkatapos lumabas siya, tumupos sa harapan ng salamin, naglagay ng kaano-anong cream bago tuluyang nahiga. Si Marco naman busy nagbabasa ng isang libro. Nang mabilis siyang lumabas ng kusina at kinuha isang bote ng tequila, kumuha ng asin at pumasok sa kwarto. Nilapag yon sa may sahig. What are you doing? Takang tanong ni Marco. Come here, let's celebrate your birthday. Ngising sabi niya rito. Matagal siya nitong tinitigan. Please? Pakiusap niya. Napabuntong hininga lamang to pagkatapos mabilis na sinara ang librong hawak-hawak, lumapit at umupo sa may harapan niya. Gusto ko tayong dalawang una magsa-celebrate ng birthday mo. Thank you nga pala. Seryosong sabi nito at mabilis nalagyan ng tequilang isang shot glass at uminom. Para saan? Takang tanong niya. Sa binigay mong regalo, it's beautiful. I appreciated it. Ngiti nito sa kanya. Bigla siyang natulala. Ngayon na lang niya ulit to nakitang ngumiti. Wala yon, maliit na bagay. Salamat at nagustuhan mo. How about you? Kailan na birthday mo? Seryosong tanong nito. Bigla siyang natigilan at mabilis lumagok ng tequila. Why do you wanna know? Bibigyan mo rin ba ako ng gift? Maybe. Malay mo naman. So, kailan nga? Curious sa tanong nito. Sa totoo lang, nalimutan ko na yata. Mapait ng ngiti niya. Di naman kasi yun mahalaga eh. Mika. No, it's fine. Okay, I'm fine. Sa totoo lang, kililimutan ko rin ang birthday ko kasi wala naman nakakaalala. Ngiti niya rito at mabilis tumulo ang mga luha, pero mabilis din niya itong pinunasan. Mabilis ulit siya nagdagay ng tequila sa shot glass niya at tinaas ito. Let's cheers! Para sa birthday mo. Kaya dapat masaya lang. Ngiti niya at pinagumpog ang mga baso nila. Mika, do you hate your life kaya ganyan ka? Kaya ba nagre-rebelde ka? Seryosong tanong nito habang nakatitig sa mga mata niya. Mabilis siyang nag-iwas ng tingin at muling iminom ng tequila bago sumagot. I don't hate my life, but them?
They do. Nasusuklam sila sa akin kasi buhay pa ako. Mika, biglang sabi ni Marco at mabilis siyang nilapitan. Don't say that. I am here. Mabilis naman niyang tinapik ang noo nito. Ulol, ngisi niya. Kahit ikaw nga nasusuklam sa ugali ko, hindi ba? Sabay tawa pa niya. You know what? Di na dapat tayo umiinom eh. Biglang sabi ni Marco. Oo nga, dapat. Nagniniig na lang tayo. Mabilis sasabi pa niya na kinalaki ng mga mata ni Marco. Mika! Ines na tugon nito sa kanya. Mabilis siyang uminom ulit. What? Ngisi niya at alam niyang maiinis niya na ito. Napakadumi talaga ng tabas ng tila mo. Mabilis siyang natawa at hinawakan to sa magkabilang mga balikat. You know what, Marco? Bakit bang pabebe mo? Eto nga lantaran ko nang ino-offer yung sarili ko sa'yo. Let's stop this nonsense topic. Ines pang sabi nito at tinanggal ang kamay niya sa balikat nito. Mabilis bumalik ng kama at humiga. Kinuha niyang isang bote ng tequila at tinunggayon sa mismong bote. KJ mo talaga? Hagik-hik niya. Ramdam niyang para siyang nakalutang sa alapaap. Wala na sa sarili kahit alam niyang tinamaan na siya ng tequila. Mabilis niyang binaba ang tequila na hawak sa may side table at nakangising pumatong kay Marco at mabilis tong hinalikan sa may punong tenga. Mika! Tulak nito sa kanya dahilan para mahulog at mapaupo siya sa may sahig. Nanlalaki ang mga mata niyang nakatingin dito. I'm sorry, ang kulit mo kasi. Biglang sabi nito at mabilis siyang itinayo. Pero mabilis niyang hinilang isang braso na hawak nito. Kainis, bakla. At muling kinuhang alak nang pigilan nito ang kamay niya. Stop that, you're already drunk, let's sleep. Malumanay na sabi nito at muli siyang tinalikuran na parang wala lang dito ang mga sinabi niya. Sa sobrang inis, pumunta siya ng kabilang kwarto at doon mabilis na higa at nakatulog. Kinabukasan, sobrang sakit ng ulo niya. Damn hangover! Mabilis siyang naligo para magpunta sa dress shop na isang sikat na designer para kunin ang dress na pinagawa niya for Marco's birthday. Na makita ang dress niya, napangiti siya. Bloody red ang kulay at sobrang sexy ng cut. Kagad siya napangisi. She needs to look good, lalo na't nandun ang sab na yon. Natapos ang buong araw niya sa university na hindi man lang niya nakita si Marco. Marahil busy sa party nito para bukas. Na may bigla siyang maisip na ideya. Mabilis siyang pumunta ng supermarket at naisip ipag-bake to ng cake since she loves baking para naman makabawi siya sa lagi niyang pang-asar dito. Masaya siyang umuwi ng kondo dahil baka makita siya ni Marco. Gusto niya kasi itong surprisahin mamayang midnight para siya ng unang babati dito sa birthday nito. Nagmadali siya dahil baka mauna sa kanyang binata at makita agad nito ang sorpresa niya. It is already 6 p.m. nang matapos siya. Mabilis siyang bumalik sa kondo ni Marco at nakahinga siya na maluwag na makitang wala pa ito. Kagad niya tong tinago sa may pinakababang bahagi ng ref. Alas 8 ng gabi dumating si Marco. Nagpalit ng damit at mabilis kinuha ang laptop nito. Saan ka pupunta? Takang tanong niya rito na akmang pipihitin nito ang doorknob. Sa may sala, I need to finish something important. Alam kong hindi ako makakapag-focus dito because you're here. I'm sure that you'll just annoy me. Seryosong sabi nito at mabilis nang lumabas. Mabilis naman siyang napaismid. Halos magpaikot-ikot siya sa kama kakaikot. It is already 11:30 p.m. at di pa bumabalik sa kwarto si Marco. Malapit ng midnight. Excited siya sa magiging reaksyon nito kapag nakita ang cake na ginawa niya. 11:55 nang lumabas siya ng kwarto at mabilis pumasok ng kusina para kunin ang cake at ilagay ang kandila at sindihan. Nasa may sala pa kasi to, tutok na tutok sa laptop nang tingnan niya kanina. Napangiti siya na makita ang oras. Midnight na. Nakakadalawang hakbang pa lamang siya papuntang sala, bit-bit ang cake nang marinig ang boses ni Marco. Wow! Thank you so much! Kate, you're the first one to greet me. Masayang sabi ni Marco habang nakalagay ang cellphone nito sa may isang tenga nito. Kate? Kulot noong tanong niya sa sarili nang biglang maalala ang pangalan ni Sab. Sabrina Kate? Bakit parang bigla nanlambot ang mga tuhod niya at bigla siyang nanlumo? Yeah, I really appreciated it and I'll expect you tomorrow, okay? You're my special guest. Sabi pa ni Marco at dinig pa ang kasiyahan sa boses nito. Bago pa siya nito mapansin, mabilis na siyang bumalik sa may kusina at inis na tinapon sa may basurahan ang cake na ginawa niya. Di niya namalayan tumuturo na pala ang mga luha niya. Mabilis itong pinunasan at bumalik ng kwarto.
Mabilis siyang nahiga at nagkumot at mabilis na pumikit. Ilang sandali pa pumasok na si Marco at tumabi sa kanya sa mahigaan. Are you already sleeping? Mahinang bulong nito sa kanya. Pero mariin siyang pumikit at di nagsalita. Dinig pa niya ang buntong hininga nito. Yeah, happy birthday to me. Ni hindi mo man lang hinintay ang birthday ko? Biglang sabi nito at dinig pa niya tong nagdadabog na nagkumot. Doon ka na sa Kate mo. Bulong niya sa sarili. Kinabukasan nagpunta siya ng salon para magpa-pamper. Teddy and Manny at halos lahat niyata ng services ng salon pinagawa niya. Na mag-aalas 5 na nagsimula na siyang magbihis. Knowing her, matagal siyang mag-ayos. Si Marco nasa may mansyon na ng mga to. Doon kasi gaganapin ng party. Inaaya siya nito pero tumanggi siya. Hanggang ngayon kasi naiinis pa rin siya rito dahil sa nangyari kagabi. Halos mag-aalas 8 na nang matapos siya. Mabilis siyang sumakay ng sasakyan niya at nagpunta sa venue. Halos napatingin na ilang bisita sa kanya and she feels happy. Alam niya gandang-ganda ang mga to sa kanya. Na makita si Trina, napataas ang kilay niya. Of course, she's more beautiful than her. Mika! Na mapalingon siya ay nakita niya ang nakangiting si Ate Alice. Hi ate! At nakangiti tong sinipat ng tingin. She admits she really looks good. Wow Mika, you really look gorgeous! Puri nito sa kanya. Thank you ate, same as you. You really look gorgeous too. Ngiti nito. Pero biglay naningkit ang mga mata nito nang mapabaling sa may entrance. What's wrong ate? The bitch is here. Ines na sabi nito. Nang tingnan niya ito ay nakita niyang tinitingnan nito si Sab. Mabilis ding naningkit ang mata niya na makitang sinalubong pa to ni Marco. Ang landi talaga. Kasama pang asawa pero kumangiti kay Marco, napakawagas. Akmang lalapitan niya to nang pigilan siya ni Ate Alice. Just stay here, Mika. I will take care of her. At mabilis na tong tumalikod sa kanya. Ines na napakuha siya ng alak sa may waiter na dumaan. Damn you, Marco. Hindi mo man lang napansin ang presence ko. Pero ang babae niya na sa may gate pa lang, sinalubong mo na. Halos makalimang baso na siya kaagad. Mabilis siya nagpunta ng restroom para mag-retouch. Bahagya na kasi siyang nakakaramdam ng hilo. Nang lumabas, mabilis niyang hinanap si Marco pero wala ito. Di niya rin makita si Sab at Ate Elise sa mga tao. Nasaan ba sila? Ines na sabi niya. She thought that she was gonna enjoy this party but she's wrong. Hindi pa siya nakita ni Marco. Nakailang ikot pa siya sa may party nang sa wakas nakita niya si Marco. There you are? Mabilis na sabi niya pero nagulat na makita ko sinong kasama nito kaya't biglang naningkit ang mga mata niya. I told you to stay away from him. Bigla, baling niya kay Sab. Mika, do not make a scene here. Matigas na sabi ni Marco dito. Then leave her alone, sigaw niya rito. I'm sorry Kate, I just need to talk to her. Apologetic ni Marco sabi sa babae. Mahigpit siyang hinila nito papasok sa mansyon ng mga to. Kita niya ang nagtatakang mga mata sa ibang mga bisita. Mabilis siya nitong binitawan at nang makapasok siya sa tingin niya, kwarto nito dahil nandun ang litrato nito. Mika, wala ka ba talagang pinipiling oras at panahon? Talagang sa birthday ko pa. Humihingal na sa galit na sabi nito. Ikaw din, wala ka naman pinipili ding panahon dyan sa pakikipaglandian mo sa babaeng yon. Galit din na ganti niya. Kita niya ang pagkuyom ng kamao nito. Can you just please leave? Biglang nalaki ang mata niya sa gulat sa sinabi nito. What? I said, umalis ka na. Matigas na sabi nito. So you're choosing that bitch. Pero nagulat siya nang mabilis siya nitong sampalin. Sumusobra ka na talaga. I had enough. Just leave. Nanlalaki ang mga matang napahawak siya sa pisngi niya na sinampal nito habang tumutulo ang mga luha. Matagal na lang tong tinitigan pagkatapos mabilis nang tumakbo palabas. Wala na siyang pakialam sa mga taong nadaraanan niya. Nang makarating sa may kondo ni Marco, mabilis siyang inimpake ang mga gamit niya. Pero na maisip ang pagsampal nito sa kanya, mabilis niyang pinagbabato ang mga frame na nandoon at nagwala. I hate you, Marco! Galit na sigaw niya. Halos palabas na siya habang bitbit ng mga maleta niya nang bumukas ang pintuan at nilawan nito si Marco. Na makita siya nito, mabilis siya nitong niyakap. Mika, I'm sorry. Bulong nito sa kanya. Pero mabilis nitong tinulak at malakas sa sinampal. How dare you? Don't touch me. Tapos na tayo. I'm sorry please. I did not mean to do that. Nabigla lang ako. Nabigla? Nabigla ka lang?
Marco, wag mo na akong lukuhin. Paulit-ulit na lang tayo. Alam ko ako lang nagpapahirap sa buhay mo. Ako lang tong pilit pinagsisiksikan ng sarili ko. Ayoko na. Nakakapagod. Naawa na ako sa sarili ko. Tama na. Seryosong sabi niya at mabilis pinunasan ng luha sa magkabilang mga pisngi. Please, I did not mean to hurt you. At akmang hahawakan ang mga kamay niya pero mabilis na itong iniiwas. No, wag mo na akong lokohin. You mean it. You mean it. Eto na nga, hindi ba? Aalis na ako. Bakit ko nga ba'y pagsisiksikan ang sarili ko sa'yo, samantalang kaya naman kitang paltan? Kayang-kaya kahit ilang lalaki pa. Don't say that. You can't run away from me. Hindi mo ako pwedeng ipagpalit sa iba. Galit na sabi nito. I can, Marco. I can and I will. Galit na sabi niya at kukunin na ang maleta niya nang mabilis siya nitong hawakan at isandal sa pader. No, you cannot do that. Pagkatapos itong gagawin ko sa'yo. Galit na sabi ni Marco at marahas siyang hinalikan. Marco, ano ba? Galit na sabi niya at pilitong tinutulak pero hindi niya magawa. Mabilis itong kinuha magkabila niya mga kamay at nilagay sa may ulunan niya. Bumaba pa ang halit nito sa leg niya pagkatapos. Hinila siya nito at mabilis binalya sa may kama. Nagulat siya na makita itong nagsimulang magtanggal ng necktie na suot. You're asking for this, right? Now I'm gonna give it to you. Seryosong titig nito sa kanya habang isa-isang naguhubad ng saplot sa katawan.